you can see, lahat po ng slate ko nung nakarang election nakapasok po. We did a historic 10-0. So, syempre, ang alangan ay nag-aalangan po ang mga iba-ibang kababayan po natin, whether there's no longer check and balance. But I would like to reassure the townspeople of Calasiao na kahit kami po ay magkakasama nung nakarang election, ginagampanan po namin ang aming katungkulan ng wala pong bias po. So, either way, may check and balance pa rin po kahit kasama ko po lahat ng aking mga konsehal. Mayor, youngest mayor po ng Pangasinan. As of this date. At kayo po ay 10-0 at unopposed pa. Hindi po ba mabigat po sa balikat po ang ganyan para po sa responsibilidad sa ating pong na malaki po ang inaasam po ng mga taga-Calasiao? Well, kahit hindi po ako manilbihan bilang mayor, mabigyan ka po ng katungkulan lalo na po sa gobyerno. Kahit anumang posisyon, mapa-regular man ka man sa munisipyo, isa pong mabigat na katungkulan po ito dahil ito po ay tayo dapat ay naninilbihan sa ating mga townspeople of Calasiao kung kaya't lahat po ng public office, public position, mabigat. Well, at my young age, sabi ko nga, hindi po hindrance ang no experience dahil lahat naman po nagsisimula sa kumbaga lahat po ng veterano once na naging neophyte din. Yes, basically 100 days, little by little may mararamdaman po tayo. But we all know, kahit sino man po dyan na bagong new administration, kumbaga, there is still may mga tawag dito, rubber stamp o kaya mabagal po ang ating transition. Ngunit nagsimula po tayo ng maaga kung kaya't nakita na po natin ang mga iba't ibang problema dito po sa bayan ng Calasiao, kung kaya't kasulukuyan po tayong nating tinutugunan po lahat po ng mga problema. So for the first 100 days, minimal ang mararamdaman po ng ating townspeople of Calasiao. Ngunit sa ating municipal hall, ang pagbibigay po ng serbisyo publiko, lalong-lalo na po ang government services, ay expect na marami po tayong gagawin. Ipapatupad na sistema. Ano po yung first executive order po ninyo na pipirmahan or? Well, alam naman po natin na coming from the guidelines of the Civil Service Commission, lahat po ng mga plantilla positions would be back on their base. So from there on, I will organize my organizational chart. From there, ilalatag ko po dahil naniniwala po ako na kailangan po natin ng chain of command. Dapat alam po natin, sabi ko nga po, na-interview nyo na rin po ako noon na wala po akong tatanggalin na department heads for the reason na sila po ang aking alter ego. Sabi ko nga po, sila po ang magtatrabaho on the ground. So sabi ko naman po na sila po ay nabigyan ng liberty to choose their own people. Having me na I've never given the chance to choose my own people. So I don't think na meron silang rason na hindi makapagtrabaho ng maayos.